12 nakakamanghang time capsule na galing sa nakaraan. Ang time capsule ay isang lalagyan o sisidlan na inilaan upang mag-imbak ng mga bagay, dokumento o iba pang mahahalagang bagay na nagpapakita ng kasalukuyang panahon, kultura o pamumuhay. Karaniwan itong nakabaon o itinatago ito sa loob ng mahabang panahon at muling bubuksan sa hinaharap upang magkaroon sila ng idea tungkol sa nakaraan. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ng mga time capsule at mga artifacts na galing sa nakaraan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Westinghouse Time Capsule 1939 and 1965. Noong 1939 sa New York World's Fair ay isang kakaibang proyekto ang inilunsad ng Westinghouse Electric Corporation. Tinawag itong Westinghouse Time Capsule, isang espesyal na lalagyan na ginawa upang mag-iwan ng mensahe para sa mga tao sa hinaharap. Plano itong buksan makalipas ang 5,000 years. Ang ideya ay nagmula kay George Edward Pendray na isang writer at tagapagtaguyod ng science na gustong ipakita kung paano nabuhay ang mga tao noon sa pamamagitan ng mga bagay na mahalaga sa kanilang panahon. Ang capsule ay ibinaon sa Flushing Meadows Corona Park sa Queens, New York, ang lugar kung saan ginanap ang World's Fair. Ginawa ito mula sa isang espesyal na material na tinawag na kupaloy, na isang uri ng metal na hindi madaling kalawangin o masira. Kaugnay din nito, maliit lamang ang capsule, mga 2.3 meters ang haba at 22 centimeters ang lapad. Pero puno ito ng iba't ibang bagay na sumasalamin sa buhay noong 1939. Kasama rito ang isang catalog mula sa Sears Roebuck, mga butil ng trigo at mais, mga microfilm na naglalaman ng mga larawan at sulatan, at iba pang invention tulad ng microphone. Samantala, lumipas ang 26 years noong 1965 ay bumalik ang World's Fair sa parehong lugar. Muling gumawa ang Westinghouse ng isa pang time capsule na tinawag na Westinghouse Time Capsule 2. Ang capsule na ito ay naglalaman naman ng mas makabagong bagay mula noong panahon na yon. Kasama rito ang credit card, mga birth control pill, mga plastic products at isang kopya ng Yellow Pages. Tulad ng unang capsule, ito ay inilibing din sa Flushing Meadows Corona Park sa tabi ng nauna. Subalit upang tiyakin na maaalala ang mga capsule kahit libo-libong taon ang lumipas, gumawa ang Westinghouse ng Book of Record. Number 2. Baghdad Battery. Noong 1938 ay natuklasan ng German archaeologist na si Wilhelm Koenig ang isang kakaibang jar sa Kujut Rabu, malapit sa Baghdad, Iraq. Sa unang tingin ay mukhang simpleng sisidlan ito na gawa sa clay. Pero nang masuri ay napansin na mayroong copper cylinder sa loob at isang iron rod sa gitna. Ang disenyo nito ay tila may layunin na higit pa sa karaniwang lalagyan. At ito ang tinatawag na Baghdad Battery. Ang jar ay binubuo ng 3 bahagi. Ang panlabas ay gawa sa clay o luwad. Sa loob nito ay may copper cylinder at sa gitna ng tansong ito ay nakalagay ang isang iron rod. Kapag nilagyan ng suka, lemon juice o iba pang acidic liquid ay nakakalikha ito ng voltage na parang simpleng battery. Pero sa kabila ng payak nitong anyo ay nagpapakita ito ng kaalaman tungkol sa kuryente na hindi inaasahang alam na ng mga tao noon. Subalit ang tunay na layunin ng Baghdad Battery ay nananatiling palaisipan. May ilang eksperto na naniniwalang ginamit ito para sa electroplating, isang proseso kung saan tinatakpan ng manipis na layer ng ginto o pilak ang mga bagay tulad ng jewelry o decoration. Ang iba naman ay naniniwala na ito'y ginamit sa mga religious rituals. Meron ding nagsasabing baka simpleng lalagyan lang ito ng chemical, pero ang disenyo nito ay tila nagpapahiwatig na may espesyal na layunin. Samantala, ang pagtuklas sa Baghdad Battery ay nagdala ng maraming tanong. Kung talagang ginamit ito bilang battery, nangangahulugan ba na naimbento na ang teknolohiya ng kuryente noong sinaunang panahon? At kung oo, bakit nawala ito sa kasaysayan? Ang artifact na ito ay patunay ng talino ng mga tao noong unang panahon, kung paano nila ginagamit ang mga simpleng materials para lumikha ng mga bagay na may kakaibang gamit. Number 3. The Crypt of Civilization USA 1940. Noong 1940 sa kasagsagan ng World War II ay isang natatanging proyekto ang sinimulan sa Oglethorpe University sa Georgia, USA. Pinangunahan ito ni Thornwell Jacobs, isang historian na nais mag-iwan ng detailed record ng buhay ng tao noong panahong iyon. Tinawag ang proyekto na The Crypt of Civilization, isang time capsule na nilikha para itago at panatilihin ang kultura, kasaysayan at kaalaman ng tao para sa hinaharap.
Ang crypt ay itinayo sa loob ng isang dating swimming pool sa university. Ang space ay inayos upang maging matibay at protektado mula sa anumang sakuna tulad ng baha o lindol. May sukat itong 7 by 10 by 20 feet at napuno ng iba't ibang bagay na sumasalamin sa buhay noong panahong iyon. Kabilang sa mga inilagay dito ay mga libro, larawan, pelikula at mga pang-araw-araw na gamit tulad ng toothbrush, laruan at pagkain. Mayroon ding mga kopya ng mga mahahalagang dokumento tulad ng Biblia, Quran at iba pang aklat mula sa iba't ibang kultura at relihiyon. Gumamit sila ng microfilm para sa mga dokumento upang makatipid sa space at naglagay ng mga gabay kung paano ito mababasa ng mga tao sa hinaharap. Samantala, ang Crypt of Civilization ay nakatakdang buksan sa taon ng 8113. Pinili ang petsyang ito dahil napansin ni Jacobs na ang naitalang kasaysayan ng tao ay nagsimula noong 4241 BCE o halos 6,000 years na ang nakararaan. Gusto niyang lumikha ng time capsule na tatagal ng parehong haba ng panahon para maipakita sa hinaharap kung paano namuhay ang mga tao sa kanyang panahon. Gayun din, ang pagpili ng mga bagay na inilagay sa crypt ay maingat na pinagplanuhan. Tumawag si Jacobs ng mga eksperto mula sa iba't ibang larangan para tiyakin na ang bawat item ay mahalaga at may kabuluhan. Number 4, Mount Rushmore Time Capsule 1998. Sa South Dakota, sa likod ng sikat na Mount Rushmore ay isang lihim na hindi alam ng karamihan. Bagamat kilala ang monumento dahil sa mga nakaukit na mukha ni na George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt at Abraham Lincoln, ay may mas malalim pang kwento na nakatago rito, ang Mount Rushmore Time Capsule. Isa itong espesyal na proyekto na isinagawa noong 1998 upang mag-iwan ng mahalagang mensahe para sa mga tao sa hinaharap. Ang ideya ng time capsule ay orihinal na isinulong ng sculptor ng monumento na si Gutzon Borglum noong 1938. Nais niyang gumawa ng isang lihim na silid na tinawag niyang Hall of Records sa likod ng ulo ni Abraham Lincoln. Ang layunin niya ay maglagay ng mga dokumento at records tungkol sa kasaysayan ng Amerika. Ngunit natigil ang proyekto dahil sa kakulangan ng pondo at dahil din sa pagsisimula ng World War II. Ngunit makalipas ang higit 6 na dekada ay muling itinuloy ang proyekto noong 1998 at dito nabuo ang tinatawag na time capsule. Ang Hall of Records ay isang maliit na silid na inukit sa matitibay na bato ng bundok. Sa loob nito ay inilagay ang mga kopya ng mahahalagang dokumento tulad ng Declaration of Independence, Constitution of the United States at iba pang mahahalagang tala. Kasama rin dito ang mga impormasyon tungkol sa 4 na presidente sa monumento at mga larawan ng pagbuo ng Mount Rushmore. Ang lahat ng ito ay inilagay sa matitibay na titanium na lalagyan na idinisenyo upang tumagal sa mahabang panahon. Ang layunin ng time capsule ay hindi lamang para maingatan ang mga dokumento kundi para mag-iwan ng mensahe sa mga tao sa hinaharap. Hindi ito ginawa para agad makita ng mga tao sa kasalukuyan. Number 5, Rosetta Stone 1799. Noong 1799 sa tahimik na bayan ng Rosetta na ngayon ay Rashid sa Egypt ay isang pambihirang bato ang natuklasan na nagbigay liwanag sa lihim ng nakaraan. Ang kwento nito ay naganap sa panahon ng ekspedisyon ni Napoleon Bonaparte sa Egypt. Habang abala ang mga French solider sa paghuhukay para sa pagtatayo ng isang kuta, ay natuklasan ng mga engineers ang isang kakaibang bato na may mga ukit. Tinawag nila itong Rosetta Stone, isang artifact na kalaunan ay magbabago sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang Rosetta Stone ay isang malaking piraso ng bato na gawa sa granodiorite, halos 4 feet ang taas at may bigat na 760 kilo. Ang natatangi sa batong ito ay ang mga ukit nitong teksto sa 3 magkaibang wika na kinabibilangan ng Greek, Demotic at Hieroglyphics. Pare-pareho ang mensaheng nakasulat sa bawat wika, ngunit noong panahong iyon ay walang nakakaunawa sa hieroglyphics. Kung kaya't sa loob ng mahigit 1,000 taon ay nanatili itong misteryo. Ang mga nakasulat sa Rosetta Stone ay proclamation mula noong 196 BCE sa panahon ni King Ptolemy. Nilalaman nito ang pasasalamat ng mga pari sa hari dahil sa kanyang kabutihan at suporta sa relihiyon. Ang 3 wika sa bato ay ginamit upang maabot ang iba't ibang klase ng lipunan, ang mga marurunong sa Greek, ang karaniwang tao na gumagamit ng Demotic at ang mga pari na gumagamit ng hieroglyphics. Nagsilbi itong mahalagang dokumento na sumasalamin sa kultura at paniniwala ng Ancient Egypt. At noong 1801, matapos talunin ng mga British ang mga French sa Egypt ay dinala nila ang Rosetta Stone sa England. Doon ito naging sentro ng masusing pag-aaral.
Sa loob ng maraming taon ay sinubukan ng mga dalubhasa na maunawaan ang nakasulat sa bato. At sa wakas noong 1822, isang French linguist na si Jean-François Champollion ang nakatuklas kung paano ma-decode ang hieroglyphics. Number 6. Antikythera Mechanism, Greece, 2nd century BCE. Noong 1901 sa kailaliman ng Aegean Sea malapit sa isla ng Antikythera ay isang grupo ng mga mangingisdang naghahanap ng sponge ang nakatagpo ng isang lumubog na barko. Habang iniaangat nila ang mga bagay mula sa ilalim ng dagat ay isang kakaibang bagay ang kanilang natuklasan, isang kumpol ng kalawangin at sirang mga gears. Noong una ay inakala nilang ito'y bahagi lamang ng isang simpleng decoration o kagamitan. Ngunit nang ito'y masusing pag-aralan ay natuklasan nila ang isang makasaysayang yaman na magbibigay liwanag sa kaalaman ng sinaunang Greece, ang Antikythera Mechanism. Ang mechanism na ito ay tinatayang ginawa noong 2nd century BCE, mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Isa itong sinaunang aparatus na nagsilbing tagapagsukat at tagahula ng mga astronomical events tulad ng mga galaw ng araw, buwan at mga planeta, pati na rin ang mga lunar at solar eclipse. Ginamit ito bilang kalendaryo at bilang tool para sa sky observation. Napaka-advanced ng disenyo nito dahil binubuo ito ng mahigit 30 bronze na gears na kumikilos ng sabay-sabay upang magsagawa ng mga exact calculation. Ang pagkakagawa nito ay isang patunay ng kakaibang talino at kasanayan ng mga ancient Greek sa science at teknolohiya. Ayon sa mga eksperto, ang mechanism ay posibleng ginawa ng mga tagasunod ni Archimedes o ng iba pang mga genius mula sa Hellenistic period. Natagpuan ito sa lumubog na barko na sinasabing naglalaman ng mga mamahaling bagay at regalo mula sa Asia Minor patungo sa Rome. Sa kasawiyang palad, ang barko ay lumubog sa bagyo at ang mechanism kasama ang iba pang mga artifact ay nabaon sa dagat sa loob ng 2 milenyum. Number 7. Dead Sea Scrolls Israel 1947. Noong 1947 sa disyerto ng Judea malapit sa Dead Sea sa Israel ay isang batang Bedouin ang naghahanap ng kanyang nawawalang kambing. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang maliit na kuweba sa gilid ng bundok. Dahil na-curious siya ay naghagis siya ng bato sa loob at laking gulat niya nang makarinig ng tunog ng nabasag na palayok. Ang simpleng pangyayari na ito ang nagbukas ng pinto sa isa sa pinakamahalagang discovery sa kasaysayan, ang Dead Sea Scrolls. Samantala, ang Dead Sea Scrolls ay isang koleksyon ng mahigit 900 na sinaunang dokumento na natagpuan sa 11 kuweba sa Qumran, malapit sa hilagang kanluran ng Dead Sea. Isinulat ang mga ito mahigit 2,000 years na ang nakalipas mula 3rd century BCE hanggang 1st century CE. Kasama sa mga dokumentong ito ang mga bahagi ng Hebrew Bible, mga sacred texts at iba pang tekstong naglalarawan ng buhay, kultura at pananampalataya ng mga Hudyo noong sinaunang panahon. Ang ilan sa mga scroll ay buo pa, habang ang iba ay pira-piraso na lang. Gayon din naman nang dumating ang mga scroll sa mga eksperto ay napagtanto nila agad ang halaga ng mga ito. Ang mga dokumentong ito ang pinakamatandang version ng Hebrew Bible na natuklasan. Ang isa sa pinakakilalang scroll, ang Great Isaiah Scroll, ay naglalaman ng halos kumpletong aklat ni Isaias na isinulat mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Dahil dito ay nagbigay ang mga scroll ng bagong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng relihiyon, partikular sa Judaism at Christianity. Dahil dito ay maraming eksperto ang naniniwala na ang mga Essenes na isang grupo ng religious Jew ang gumawa ng mga scroll. Ang mga Essenes ay nanirahan sa Qumran at namuhay ng simple at malayo sa lungsod para sundin ang kanilang pananampalataya. Naniniwala ang mga eksperto na itinago nila ang mga scroll sa mga kuweba noong 70 CE sa panahon ng digmaan laban sa mga Romano para maprotektahan ang mga ito mula sa pagkasira. Number 8. Osaka Expo Time Capsule Japan 1970. Noong 1970 sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo ay isang espesyal na proyekto ang inilunsad sa Osaka, Japan. Sa ilalim ng tema ng World Expo 1970 na pag-unlad at pagkakaisa ng sangkatauhan, ang Panasonic at Mainichi Shimbun ay nagkaisa upang lumikha ng isang time capsule. Ang layunin nito ay mag-iwan ng bahagi ng kasaysayan para sa mga tao sa hinaharap, na isang mensahe mula sa kanilang panahon na tatagal ng 5,000 years. Samantala, ang Osaka Expo Time Capsule ay may 2,098 na bagay na nagpapakita ng buhay ng tao noong 1970.
Ang mga bagay na ito ay maingat na pinili ng mga eksperto para ipakita ang kultura, technology at pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Kasama rito ang mga laruan, libro, musika, scientific tools at mga bagay na nauugnay sa medicine. Meron ding DNA sample ng tao na sumisimbolo sa technological knowledge noong panahong iyon. Bukod sa mga bagay ay may mga record rin tungkol sa science, technology at cosmic map. Kaugnay nito, ang time capsule ay inilibing sa ilalim ng Tower of the Sun na isang iconic structure sa Osaka na naging simbolo ng World Expo. Matatagpuan ito sa Expo 70 Commemorative Park. Ang capsule ay gawa sa espesyal na metal na sobrang tibay upang maprotektahan mula sa kalawang, lindol, baha at iba pang kalamidad. Inihanda ito upang tumagal sa ilalim ng lupa sa loob ng libu-libong taon. Sa kabila nito, ang proyekto ay ginawa upang ma-preserve ang bahagi ng kasaysayan ng tao para sa hinaharap. Noong panahong iyon ay maraming pagbabago sa mundo dahil sa technology at mga pandaigdigang tensyon tulad ng Cold War. Una itong binuksan noong 2000 para suriin ang kalagayan ng mga laman nito. Ang susunod na pagbubukas ay planong gawin tuwing 100 years mula 1970 upang ang bawat henerasyon ay magkaroon ng pagkakataong makita ang mensahe mula sa nakaraan. Number 9. World War II Time Capsules. Noong panahon ng World War II ay maraming mga time capsule ang ginawa upang maitago ang mga alaala ng panahong iyon. Layunin ng mga ito na maipakita sa hinaharap kung ano ang buhay noon, pati na ang hirap at pag-asa ng mga tao sa gitna ng digmaan. Samantala, isa sa pinakasikat na time capsule ay ang Westinghouse Time Capsule na inilagay sa New York noong 1940 kasabay ng New York World's Fair. Ang capsule ay gawa sa espesyal na metal na dinisenyo para hindi masira sa loob ng libu-libong taon. Nasa loob nito ang iba't ibang bagay tulad ng mga buto ng mais, measuring tools, at microfilm na may nakasulat na milyon-milyong salita. Ang mga bagay na ito ay sumisimbolo sa technology at kultura ng panahong iyon. Ang capsule ay nakatakdang buksan makalipas ang 5,000 years bilang paalala kung paano nabuhay ang mga tao sa panahon ng digmaan. Sa Europe naman ay may mga time capsule na ginawa sa ilalim ng mas mahirap na sitwasyon tulad ng Ringelblum Archive sa Warsaw, Poland. Si Emanuel Ringelblum na isang historian at ang kanyang grupo ay nag-ipon ng mga dokumento, kwento at larawan na nagpapakita ng buhay ng mga Hudyo sa Warsaw Ghetto habang nasa ilalim ng Nazi. Ang mga ito ay inilagay sa mga metal na kahon at bote ng gatas upang maitago mula sa mga Nazi. Layunin nila na maipakita sa mga tao sa hinaharap ang kalupitan ng Holocaust at ang tapang ng kanilang komunidad. Natagpuan ang mga kapsul matapos ang digmaan at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Holocaust. Number 10. Tomb of Tutankhamun, Egypt, 1922. Noong November 4, 1922 sa Valley of the Kings sa Egypt ay natuklasan ng archaeologist na si Howard Carter ang isang libingan na magbabago sa ating pagkakaintindi sa ancient Egypt. Sa tulong ng kanyang taga-suporta na si Lord Carnarvon ay nadiskubre nila ang libingan ni Tutankhamun na isang batang hari na namatay sa murang edad na 18. Ang libingan ay halos hindi nagalaw ng mahigit 3,000 years na para bang naitago ito mula sa alikabok ng panahon. Samantala, nang mabuksan ang unang pintuan ng libingan ay tumambad ang hindi mabilang na kayamanan. Nang tanungin ni Lord Carnarvon kung ano ang nakikita ni Carter ay sumagot ito ng mga salitang tumatak sa kasaysayan. Oo, mga kamangha-manghang bagay. Sa loob ng libingan ay natagpuan nila ang mahigit 5,000 na bagay tulad ng mga gintong jewelry, mga kagamitan at ang pinakatanyag na ginintuang maskara ni Tutankhamun. Ang gintong maskara ni Tutankhamun ay isa sa pinakamahalagang natuklasan. Gawa ito sa pure gold at may detalyadong disenyo na sumisimbolo sa kabanalan at kapangyarihan ng Pharaoh. Bukod dito, ang mga dingding ng libingan ay may mga hieroglyph na nagkukwento ng paniniwala ng mga ancient Egyptians tungkol sa kabilang buhay. Naniniwala sila na ang Pharaoh ay magpapatuloy ng kanyang buhay sa isang masayang mundo matapos ang kamatayan. Gayon din naman ang mga gamit sa libingan tulad ng mga pagkain, inumin, sandals at iba pa ay maingat na inilagay upang magamit ng hari sa kabilang buhay. Number 11. New York Times Capsule 1900. Noong December 31, 1900, habang naghahanda ang mundo para sa bagong siglo, ay gumawa ang New York Times ng kakaibang proyekto.
Naglagay sila ng time capsule na isang koleksyon ng mga bagay mula sa kanilang panahon na itinago sa Times Tower sa New York City. Ang layunin nito ay maipakita sa mga tao sa hinaharap kung paano nabuhay ang mga tao noong 1900 at kung ano ang mahalaga sa kanila. Samantala, ang idea na ito ay nagmula kay Adolph Oakes, ang publisher ng New York Times. Naniniwala siya na mahalaga ang kasaysayan at dapat itong i-preserve para sa mga darating na henerasyon. Gusto niyang ipakita kung paano nag-isip at namuhay ang mga tao sa panahon niya habang binibigyang diin ang pag-unlad ng tao. Gayon din naman, ang laman ng time capsule ay maingat na pinili. Kasama rito ang mga pahayagan mula sa iba't ibang bansa, population record at mga bagong technology noong panahong iyon. Mayroon ding mga litrato ng makasaysayang lugar, mga liham mula sa kilalang tao at iba pang bagay na nagpapakita ng kultura at pamumuhay noong 1900. Ang lahat ng ito ay inilagay sa Times Tower na noon ay isang mahalagang simbolo ng modern New York. Ang Times Tower, na kilala ngayon bilang One Times Square, ay hindi basta-bastang pinili. Noong panahon na yon ay isa ito sa pinakamataas na gusali sa lungsod at naging sentro ng activities. Ang paglalagay ng time capsule dito ay nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ng tao. Number 12. Viking Hordes. Ang mga Viking ay mga tao mula sa Scandinavia na ngayon ay Denmark, Norway at Sweden na nabuhay noong 8 hanggang 11th century. Kilala sila bilang magagaling na mandaragat, mangangalakal at mandirigma. Sa kanilang paglalakbay ay nakakalap sila ng kayamanan mula sa kalakalan o pananakop. Ngunit dahil sa mga panganib tulad ng pagsalakay ng kaaway ay ibinabaon nila ang kanilang yaman sa lupa upang maprotektahan ito. Minsan naman ay itinatago nila ito bilang handog sa mga Diyos. Samantala, ang laman ng mga horde ay madalas binubuo ng mga coins, jewelry at iba pang mahahalagang bagay. Halimbawa, ang Galloway Horde na natagpuan sa Scotland noong 2014 ay naglalaman ng mga silver coins mula sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Byzantine Empire at Islamic Caliphate. Kasama rin dito ang magagarang jewelry na gawa sa ginto at silver. Ang Querdale Horde sa England na natuklasan noong 1840 ay naglalaman ng mahigit 8,000 na silver coins. Ang mga horde na ito ay nagpapakita ng lawak ng trading at impluwensya ng mga Viking sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaugnay nito, ang mga Viking hordes ay natuklasan sa iba't ibang bahagi ng Europe, lalo na sa England, Ireland at Scandinavia. Ang Vale of York Horde na natagpuan sa England noong 2007 ay naglalaman ng higit 600 pieces ng alahas, barya at mga gamit na nakalagay sa isang silver container. Isa pang kilalang horde ay ang Hoen Horde sa Norway na natagpuan noong 1834. Ang mga ganitong kayamanan ay kadalasang natutuklasan ng mga archaeologists o ng mga taong gumagamit ng metal detector habang naglalakad sa mga bukirin. Sa kabila nito, ang pagtatago ng mga kayamanan ay may iba't ibang dahilan. Una, upang protektahan ito mula sa mga magnanakaw o kaaway sa panahon ng digmaan. Pangalawa, maaring ito ay isang paraan ng pag-iipon para magamit sa hinaharap. May iba ring naniniwala na ang mga ito ay inihandog sa mga Diyos bilang panalangin para sa proteksyon o tagumpay. Sa ibang pagkakataon, ang mga nagbaon ng kayamanan ay maaaring hindi na bumalik upang kunin ito, kung kaya't nanatili itong nakatago sa loob ng mahabang panahon.